Hello guys, ganito po yung pag-add ng OKX as wallet ninyo sa Qubits Cube. So, ang difference ng OKX withdrawal is 5% lang yung deduction. Tapos medyo mahaba yung process. So, una is dapat meron kayong OKX na application installed, tapos meron kayong OKX account na verified. Now, kung meron na kayong OKX account, i-open nyo lang siya. Ngayon, since kailangan yung mag-withdraw galing sa Qubits Cube papuntang OKX, once mag-open na yung ninyo, yung OKX ninyo, lalo na ito is verified na yung account ko, no? Ayan, no? Verified na siya. So, itap nyo lang yung deposit crypto, tapos USDT, tapos Tron TRC20, yan yung network natin. I-copy nyo tong wallet address nya. Copy. Ngayon, punta kayo sa Qubits Cube ninyo. Ayan. Dito sa Qubits Cube, itap nyo yung cube sa upper left, katabi ng hi username ninyo. Tapos, itap nyo yung wallet. Tapos, itap nyo lang yung plus sign, TRC20. I-paste nyo yung wallet nyo dyan. Tapos, itap nyo yung send. Magsisend yan ng email containing the verification code. Kung makuha nyo na yung code, i-type nyo dito, itap nyo yung submit. Pagkatapos nyan, lalabas na dito yung OKX na wallet address ninyo. Kita nyo yan, nandyan na siya. Ngayon, kung magwi-withdraw kayo through OKX, ito lang yung gagawin ninyo. From the home screen, itap nyo yung cube sa upper left, katabi ng hi username ninyo. Tapos itap nyo yung withdraw, itap nyo yung TRC20, tapos ilagay nyo yung amount. For example, 64.23. Take note ha, mababawasan yan ng 5%. Tapos itap nyo tong choose wallet type, itap nyo siya. Tapos yung payment password by default is the same as your login password. So i-type nyo yung password nyo dyan. Tapos itap nyo naman tong send para mag-email ng verification code. Once makuha nyo yung code, i-type nyo dyan, tapos hit submit. After that, maghintay lang kayo ng mga 5 minutes, papasok na yon sa OKX ninyo. Punta tayo ng OKX ha. Makaka-receive na lang kayo ng notification na may pumasok sa OKX ninyo. Makalagay dyan minus 5%. So, ewan ko, basta minus 5% sa 64.23 ang lalabas dyan. Ngayon, para mailabas nyo yung pera from OKX to your respective bank, kailangan yung itap ang P2P trading. Yan. Kung makikita nyo, merong buy, merong sell. So, since gusto nyong ilabas yung pera, i-sell ninyo yung USDT ninyo. So, pagka-tap nyo ng USDT, makikita nyo kung magkano ang bili niya sa isang USDT. Halimbawa, ito si Fast Exchange. Ang bili niya sa 1 USDT is 55.32 pesos. Pero, ang order limit niya is from 20,000 to 681,450 pesos. So, kung ang winidraw ninyo is below that amount, hindi pwede. Okay? Yung pangalawa is si Shimiya. Yung order limit niya is from 100,000 to 168,000.
i-consider niyo rin kung anong klase ang transfer na gusto niyo gamitin. Halimbawa, pag GoTimi ka, GoTime na bank or Union Bank, yan yung piliin ninyo. Pagkatapos niyan, i-tap nyo lang yung cell. Halimbawa, ito si Fast Exchange, dito ko ibenta yung USDT. So i-tap ko lang yung cell. Tapos i-tap ko yung max, lalabas na yung amount ng USDT ko. Makikita nyo rin dito sa you receive kung magkano ang marireceive nyo na pera. Pagkatapos nyan, i-tap nyo ang sell USDT with 0 fees dito sa baba. Ito i-tap nyo siya. Pagkatapos nyan, lalabas yung next window na kailangan mong i-tap. Nasa right side, chat, para i-chat mo yung online na owner ng advertisement na to, yung bibili ng USDT mo. Tapos nyan, magsisend siya ng pera sa'yo. Makikita mo yan sa account mo. Pag na-receive mo na, kailangan mong i-tap yung release crypto. Kasi pag hindi mo yan ma-release, wala na. Hindi ka na makakagamit ng OKX. Banned ka na. There is no room for mistake sa OKX at sa Binance. Pagkatapos mong ma-release, i-confirm mo na na-release. Tapos, yun na. Tapos na. Papasok na yung pera mo sa bangko mo na gusto mong gamitin. Alright, thanks for watching.